Magandang araw po mga kababayan ko. Ako po si Tito Rawi at welcome po dito sa aking YouTube channel, Tito Rawi 360 Degrees. At ngayong araw na ito, isa na namang kwento ang ihahatid ko sa inyo. Pero hindi lang basta kwento, mga kaibigan. Ito ay kwento ng kabayanihan, pagmamahal at sipag ng ating mga minamahal na OFWs. Sila ang mga anak, magulang, kapatid o asawa na kailangang iwan ng pamilya sa Pilipinas para magtrabaho sa ibang bansa. Pero bakit nga ba sobrang mahal at hinahanap-hanap ang mga Pilipino abroad? Base sa naging karanasan ko dito sa Italia for almost 40 years po, marami pong mga dahilan kung bakit gustong-gusto ang mga Pilipino. Pero narito po ang mga common traits ng Pilipino kung bakit sobrang special ang Pilipino o Pilipina. Lalong-lalo na yung sa mga sa mga kasambahay ng mga Pilipino, in particular po dito sa Italia kung nasaan ako naka-based. Marami tayong mga skilled workers sa Saudi Arabia, yung mga nagtatrabaho sa Kuwait, sa Dubai, halos makikita mo dyan, halos mga Pilipino. Nakakatuwang tignan, nakakatuwa. At makikita mo kung gaano sila ka-gusto o ka-special sa mga bansa na kanilang pinagtatrabahuan. Napakarami nila at napakaganda ng kanilang sitwasyon. At ang aking pong pananaw na kahit sa mga ibang bansa sa Europe or even sa United States, Canada, napakaganda po ng mga akbak kahit po sa sa London, sa Great Britain. Yan po. Yung mga lugar na yan na napakaganda ng mga reputasyon ng mga Pilipino at gustong-gusto nila ang mga Filipino workers dyan. Dito po sa Italia, natutuwa ko pong sabihin sa inyo na ang mga Pilipino din ay nag-level up na rin sila. Marami nang nagtatrabaho sa mga restaurants as waitress, sa hotels. Hindi po chambermaid lang. Hindi po sa nilalang ko yung chambermaid, no? Hindi, ibig ko po sabihin, hindi po yung sa dating trabaho na sa chambermaid or services, at marami na rin po ngayon mga tinatawag nilang mga receptionist sa mga hotels. Ganyan. At sa mga mga shopping centers na halos ang kanilang mga trabahador doon, mga Pilipino, because they fluently speak English. Then of course, nandiyan yung ating mga nurses, yung ating mga seafarers, at mga ibang klaseng mga skilled workers po. Pero in particular, gusto ko po sanang pag-usapan natin ang common trabaho ng ating mga OFWs sa iba't ibang bansa ang bilang isang kasambahay. Ito po ang mga nakalap kong mga common na traits, na magagandang traits ng Pilipino kung bakit gustong-gusto sila sa ibang bansa bilang kasambahay. Number 1, hindi lang sila kasambahay, all around na kasambahay. Marunong silang magluto, naglilinis, mag-aalaga ng bata, o mag-uusap kay lola, no, bilang kasama niya bilang isang caregiver. Lahat ginagawa. Sa Italy, alam niyo po, dito sa kinalalagyan ko ay napakabihira po nito. Isang tao lang, parang 5 empleyado ang nagagawa. Number 2, mapagkakatiwalaan. Sa bansang may mataas na values at trust, ang Filipino helper po ay parang isang vault yan. Tahimik pero matibay. Number 3, may puso sa mga matatanda. Sa Italian culture, no, napakahalaga ng nona at nono, sa Tagalog lolo at lola at lolo. Kapag Pinoy ang nag-aalaga, masaya ang buong pamilya. Minsan nga, mas kilala pa nga ng yaya ang gamot ni nona kaysa doon sa sariling anak. Totoo po yun. Ang mga kamag-anak nila ay napakapanatag ang kanilang pag-iisip, ang kanilang kalooban kapag alam nila ang kasama nila doon ay mayroong sense of responsibility at maaasahan. Number 4, marunong magluto at sumabay sa Italian lifestyle.
Kahit hindi pa sanay sa pasta, pizza o cafe espresso, ang Pilipino napakadali sa kanya ang pag-a-adjust. Maraming Pinay natututong magluto ng Italian dishes or cuisine. Hindi yan nagiging problema nila dahil ang Pilipino very adaptable. Madali siyang maka-adapt sa sitwasyon. And number 5, ang pinaka-importante po, sila po ay loyal at matagal bago umalis sa kanilang trabaho. Sa dami ng Italians sa hirap makahanap ng loyal helper, ang Pilipino ay parang Ferrari sa household nila. Rare, mahalaga, at hindi basta-basta pinapalitan. Nasabi kong Ferrari dahil alam nyo ba na dito sa Italia kapag daw ang isang pamilya, ang kanilang kasambahay ay isang Pilipino, para ka na ring may sasakyang Ferrari. Hindi dahil sa bilis, kundi dahil sa halaga. At kung bakit? At yun ay dahil doon sa pagiging special nila, maaasahan. Idagdag natin ngayon kung gaano kahalaga ang OFW sa ekonomiya ng Pilipinas. Economic power ng OFWs is number 1, remittances. Billion-dollar lifeline. Tuwing taon, ang mga OFWs ay nagpapadala ng tinatayang from 36 to 38 billion dollars sa Pilipinas. Ito po ay data ng Bangko Sentral. Ito ang nagpapalakas sa piso, tumutulong sa ekonomiya, bumubuhay sa milyong-milyong pamilya. Kapag nagpapadala ng pera ang OFW, umaandar ang palengke, grocery, school, hospital, buong bayan ang nakikinabang. Number 2, isa sa mga shock absorber ng ekonomiya, ang mga OFWs. Bakit? Tuwing may krisis, gaya ng pandemya, inflation, o recession, ang remittances mula sa OFWs ay nagsisilbing pangtulak para hindi tuluyang bumagsak ang bansa. Number 3, nagpapababa ng unemployment rate. Totoo yan. Hindi man ito laging ideal, pero dahil may milyong-milyong Pinoy na nagtatrabaho sa abroad, nababawasan ang job crisis sa Pilipinas. Number 4, global reputation builder. Ang mga OFW po ay mga ambassador ng sipag at galing ng Pilipino. Sa galing ng serbisyo, mas napapansin ng bansa sa tourism, business at trust. At sa bandang huli, bayaan po ninyo akong talakayin natin ito na hindi lang sa trabaho magaling ang Pinay, pati sa puso. Sa dami ng foreigner na pinipiling pakasalan ng isang Pilipina, makikita mo kung gaano kataas ang respeto sa ating kababaihan dahil sa kanilang pagmamahal, katapatan at paninindigan. Bakit gusto ng mga dayuhan ng Pinay? Number 1, family-oriented at faithful. Marunong magmahal, hindi materialistic at marunong mag-alaga. Number 2, marunong sa gawaing bahay pero hindi sunod-sunuran. May sariling isip pero may respeto sa partner. Number 3, marunong mag-adjust sa kultura. Hindi mahirap dalhin kung kahit saan ng Pilipina at handang matuto ng ibang lingwahe o kaugalian. Number 4, marunong humawak ng pera at pamilya. Hindi lang maganda sa panlabas, pati sa pagbuo ng tahanan, panalo ang Pinay. Pwedeng galing siya sa simpleng probinsya sa Pilipinas, pero kapag nagkapamilya sa abroad, siya na ang ilaw ng tahanan. Kaya kung minsan, nakakalungkot mang isipin, pero ang yaman ng Pilipinas ay nasa labas ng bansa. Pero hindi natin sila nakakalimutan. Dahil ang bawat OFW ay bayani at bawat Pinay ay kayamanang hindi kayang tapatan ng kahit anong ginto. Mga kababayan kong OFWs, mabuhay po kayong lahat at kung nagustuhan po ninyo itong aking video na to, ay please comment, like, and share this video and subscribe po. Maraming salamat po. Ito po si Tito Rawi, nagpupugay sa inyo ng magandang buhay.